Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Artemis Fowl na napalabas noong 2020. Kaya't ano pa ang ating hinihintay, sit back, enjoy and relax love you. Ang pelikulang ito ay nagkukwento ng isang 12 taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Artemis Fowl Jr. na palaging nakakarinig ng mga fairy tale mula sa kanyang ama, Artemis Fowl Sr. Bilang isang henyong bata, si Artemis Fowl Jr. ay hindi naniniwala sa pagkakaroon ng mga engkanto. Sa katunayan, napakatalino niya na halos hindi niya kailangan ng formal na pag-aaral. Sa edad na 7, natalo niya ang European Chess Champion na si Evan Reszagi sa 5 galaw lamang. Sa siyam, nanalo siya sa isang kompetisyon sa arkitektura sa pamamagitan ng pagdidisenyo ng Dublin Opera House. Sa edad na 10, nagawa niyang i-clone ang isang kambing at pinangalanan itong Bruce. Ang kanyang mga pagpipilian ay maaaring mukhang kakaiba, ngunit siya ay hindi may kakaila na hindi pangkaraniwan. Siyempre, hindi nag-iisa si Artemis Fowl Jr. kahit na kung minsan ay tila ganoon. May isang bagay na tunay niyang minamahal, ang pananatili sa bahay kasama ang kanyang ama, si Artemis Fowl Sr. Ang Artemis Fowl Sr. ay nakikibahagi sa mga bihira at anti-gong bagay. At sinasanay niya si Artemis Jr. sa maraming sining. Itinuro ni Artemis Fowl Sr. kay Artemis Jr. ang lahat ng dapat niyang malaman tungkol sa mga duwende at iba pang mahiwagang nilalang. Sa tuwing hindi siya naglalakbay, ibinabahagi niya ang kanyang hilig sa kanyang anak. Desidido siyang turuan si Artemis Jr. Lahat ng kanyang makakaya tungkol sa mga diwata, inihahanda siya para sa isang araw na darating ng mas maaga kaysa sa nahulaan ng sinuman. Sa isang tiyak na punto, umalis si Artemis Fowl Sr. Plano niyang hanapin ang daigdig ng engkanto na iyon na madalas na itinatakwil bilang alamat lamang. Ngunit habang si Artemis Fowl Sr. ay nasa kanyang paghahanap upang matuklasan ang lupain ng mga diwata, nawala siya ng walang bakas. Iniulat ng media na si Artemis Fowl Sr. ay pinaghihinalaang mastermind sa likod ng ilan sa pinakamalaking pagnanakaw sa nakalipas na 10 taon. Dahil hindi ordinaryong bata si Artemis Fowl Jr., napakatalino niya. Hindi siya naniniwala sa sinasabi ng media tungkol sa kanyang ama. Balak niyang hanapin ang kanyang ama sa pamamagitan ng paghahanap sa mundo ng engkanto. Dito, hindi nag-iisa si Artemis. Siya ay tinutulungan ni Domovoy Butler, ang kanyang kaibigan, tagapagturo, at bodyguard. Siya ay karaniwang tinatawag na Dom. Matapos makita ni Artemis Jr. ang balita, isang misteryosong figure ang biglang tumawag sa kanya, na sinasabing kinidnap niya si Artemis Fowl Sr. Alam ng misteryosong individual na ito na ang Achelos ay nasa kamay ng pamilya ng Fowl. Hinihiling ng kidnapper na hanapin ni Artemis Jr. ang Achelos. Gayunpaman, hindi alam ni Artemis Jr. kung nasaan ito. Tanging si Artemis Fowl Sr. binigyan ng 3 araw si Artemis Jr. para mahanap ang Achelos o papatayin si Artemis Fowl Sr. dahil kakaunti lang ang alam ni Artemis Jr. tungkol sa mundo ng mga engkanto, ipinakita sa kanya ni Dom ang isang lihim na pag-aaral na si Artemis Jr. ay hindi pa dapat malaman tungkol sa. Ang silid ay puno ng mga bihirang bagay mula sa mundo ng engkanto, at mga pahiwatig na dapat maunawaan ni Artemis Jr. upang mahanap ang Achelos. Sa loob ng silid na iyon, nakita rin ni Artemis Jr. ang journal ng kanyang ama, na nagsasaad na ang mga Achelos ay dapat protektahan at hindi dapat mahulog sa maling mga kamay. Hinihimok din siya ng journal na maniwala sa mga engkanto. Mula rito, nagsimula ang pakikibaka ni Artemis Jr. sa pagprotekta sa mga akulo upang maiuwi ng ligtas ang kanyang ama. Ito ay lumalabas na ang matagal nang itinatakwil ng maraming tao bilang mga fairy tale ay totoong-totoo. Sila ay kasing totoo ng mga tao na naninirahan sa ilalim ng ibabaw ng Earth. Magkakaiba, kakaiba, at maganda. Kilala bilang Haven City, Officer Holly Short. Siya ay bahagi ng reconnaissance unit na responsable sa pagpapanatili ng kaayusan at pagpigil sa mga kriminal na gawain sa Haven City. Kilalanin din si Mulch Diggums, na nag-aangkin na isang dwarf, kahit na siya ay medyo hindi pangkaraniwan. Siya ay lubos na sanay sa tunneling at pagdikod ng mga fairy rune. Siya ay kasalukuyang nakakulong dahil sa trespassing at infiltration. Lumipat ang eksena sa misteryosong individual na dumukot kay Artemis Fowl Sr., Opal Cowboy. Dito, inutusan ni Opal ang isang subordinate na tiktikan si Commander Root o harapin ang kamatayan. Ang pinuno ng diwata na nagngangalang Root, karaniwang tinatawag na Commander Root. Inutusan ni Commander Root ang Fairy Security Forces na hanapin ang nawawalang Achelos. Isa itong makapangyarihang artifact na tinataglay ng mundo ng engkanto. Hinahati ni Commander Root ang mga koponan para sa paghahanap.
Kabilang sa mga ito ang isang taksil na lihim na nagtatrabaho sa ilalim ng utos ni Opal Cowboy upang tiktikan si Commander Root. Pagkatapos magsalita ni Commander Root, lumapit si Holly Short sa Commander para pag-usapan ang tungkol sa nawawalang ama. May mga pahiwatig si Holly tungkol sa kinaroroonan ng kanyang ama. Gayunpaman, ipinagbawal ni Commander Root si Holly na hanapin siya dahil ito ay masyadong mapanganib. Bumalik ang eksena kay Dom na nagdadala ng mga reinforcements. Isang taong mapagkakatiwalaan na tumulong na protektahan ang pamilya ng Fowl. Ang reinforcement na ito ay ang kanyang pamangkin na si Juliet Butler, isang 12 taong gulang na eksperto sa jiu-jitsu at tactical na pagsubaybay. Samantala, ginugugol ni Artemis Fowl Jr. ang kanyang oras sa paghahanap ng pasukan sa mundo ng mga engkanto, ngunit hanggang ngayon ay wala siyang nakita. Pagkatapos, pagkaraan ng ilang sandali, natuklasan ni Artemis ang isang imahe ng isang sinaunang puno ng oak na binanggit sa journal ng kanyang ama. Ang punong iyon ay matatagpuan sa burol ng Terra. Kumbinsido si Artemis na doon nakatago ang tarangkahan sa mundo ng mga engkanto. Ang eksena ay nagbago kay Foley, ang centaur na nasa likod ng mga naka-encrypt na sistema na nagtatago sa mundo ng engkanto mula sa mga taong naninirahan sa ibabaw. Nakita ni Foley ang isang troll na tumatakas mula sa mundo ng mga engkanto. Itinalaga ni Commander Root si Holly ng misyon upang makuha ang runaway troll na ito. Masigasig na tinanggap ni Holly ang misyon na ito at maayos itong natapos. Ngunit hindi nagtagal, si Holly ay maikling rebelde na gustong pumunta sa burol ng Terra upang hanapin ang kanyang nawawalang ama. Ipinagbabawal siya ni Commander Root na pumunta, ngunit iginiit ni Holly. Nag-iisa si Holly sa bundok ng Terra. Sa kabilang panig, si Artemis Fowl Jr. ay lubos na nagtitiwala na ang sinaunang puno ng oak sa Hill of Terra ay ang gateway sa kanilang kaharian. Ipinadala si Domovoy Butler para kontrolin ang mismong punong iyon. Pagkatapos ay dumating si Holly sa puno, sinalubong lamang nina Dom at Artemis. Nagpaputok si Dom ng tranquilizer kay Holly at kinidnap siya, na dinala siya sa masamang paraan para sa interogasyon. Alam na ni Artemis na ang mga engkanto ay maaaring makaakit ng mga tao sa pamamagitan ng direktang pakikipag-ugnay sa mata. Kaya, nagbibigay siya ng protection na eyewear para sa lahat sa bahay. Sa kalmadong kakisigan, kinausap ni Artemis si Officer Holly Short. Si Holly, na hindi pa rin nakakaalam kung sino si Artemis, ay nagbanta na ang kanyang mga tao ay darating upang iligtas siya, ngunit iyon mismo ang nais ni Artemis. Iyon ang inaasahan kong sasabihin mo, sagot niya. Malapit nang lumitaw ang mga palatandaan na ang mga puwersa ng engkanto ay papalapit sa Fowl Manor. Balak ni Artemis na makipag-ayos sa mga diwata. Alam ni Artemis na hindi sila agad makikinig sa kanya, kaya plano niyang labanan muna ang mga ito. Gumagamit ang mga engkanto ng time freeze device sa manor kaya ang kanilang mga kilos ay nananatiling hindi alam ng mga tao. Dumating sila sa Fowl Residence, ngunit hindi ito natakot kay Artemis. Siya ay nananatiling kalmado at nakaka-relax. Lumabas si Artemis kasama si Dom. Sa labas, sila ay sinalubong ng mga puwersa ng engkanto, at pinaputukan sila ni Dom na nag-aapoy sa isang labanan. Natapos ang laban sa sadyang pagbaril ng araw ni Dom sa oras na nagyayelong aparato na naging sanhi ng hindi ito gumana. Ito ay nakalilito at nakakulam ng mga puwersa ng diwata. Pagkatapos ay binibigyan ni Artemis si Commander Root ng oras upang isaalang-alang ang kanyang alok sa negosasyon. Nang walang ibang mga opsyon, pumayag si Commander Root na makipag-ayos sa 12 taong gulang na henyo na ito. Sinabi ni Artemis kay Commander Root na hanapin ang Akelos para mapalaya si Opisyal Holly Short, ngunit tumanggi si Commander Root dahil lubhang mapanganib ang Akelos kung mahuhulog ito sa maling kamay. Bukod dito, hindi alam ni Commander Root ang kasalukuyang lokasyon nito. Sa kawalan ng mga negosasyon, plano ni Commander Root na pumasok sa manor. Dahil walang lantsa ang madaling makapasok sa bahay, inutusan ni Commander Root ang mga mulch diggum na makalusot. Sa loob ng manor, nakikipag-usap si Artemis kay Officer Holly Short. Tanong ni Artemis, maaari ba akong magtiwala sa iyo? Sinagot iyon ni Holly. Kailangan niya dahil wala siyang ibang pagpipilian. Tinanggal ni Artemis ang kanyang protective glasses at ngayon ay medyo mas palakaibigan ang pakiramdam nila. Alam na ang kanilang mga ama ay dating kakampi. Ibinigay pala ng ama ni Holly ang Akelos kay Artemis Fowl Sr. sa Hill of Terra para protektahan ito noong muntik na itong manako. Ngunit ang ama ni Holly ay na-frame ng traidor. Sa labas, tumatakbo ang oras. Nagiging hindi stable ang time freeze device. Si Mulch, nakalalabas lang mula sa bilangguan sa kondisyon na bawasan ang sentensya kung tutulong siyang makalusot sa manor, ay inalok ng isa pang deal. Ang Mulch ay nangangailangan ng isang bagay na imposible. Ang kilalanin bilang isang tunay na duwende.
Kapag hindi iyon ipinagkaloob, si Commander Root ay gagawa ng panghuling alok. Kalayaan mula sa bilangguan kung matagumpay na nakapasok si Mulch sa tahanan ni Artemis. Sa labis na pag-aatubili, sumang-ayon si Mulch. Ginagamit ni Mulch ang kanyang kasanayan sa pagtunnel para maghukay sa manor. Nananatiling kalmado si Artemis, na batid nito dahil lahat ito ay bahagi ng kanyang plano. Hinahayaan ni Artemis si Mulch na pumasok at magbukas ng vault na parang imposibleng makrak. Sa kanyang natatanging kakayahan, nagtagumpay si Mulch sa pagbubukas ng vault. Sa loob ng vault ay ang Achelos, Opal Cowboy na pinagmamasdan ang bawat galaw ni Artemis. Inutusan ng taksil na operatiba ng ferry na agawin ito. Sa labas, nagiging magulo ang sitwasyon. Mabilis na umiikot ang enerhiya ng device ng time freeze. Pinaalis ng Tridor si Commander Root sa tungkulin, at pagkatapos ay naglabas ng troll na maaaring magbuwag sa mga tao sa ilang segundo. Ngayon ang lahat sa loob ay dapat magtulungan upang makaligtas sa mabangis na pagsalakay ng troll. Nagsisimula ang labanan sa pagbagsak ng troll sa mga pintuan gamit ang ulo nito, na naging sanhi ng pagkapit ni Holly sa isang chandelier, at Mulch, na sumusubok na tulungan si Holly, ay natigil din. Sinubukan ni Mulch na gambalain ang troll ngunit halos mabaigo, at iniligtas siya ni Dom. Sa kasamaang palad, si Dom ay nasugatan sa proseso. Dahil hindi pinaganya ang magic ni Officer Holly Short, hindi siya makakatulong. Sa kabutihang palad, nagpa siya ang isang nakikiramay na opisyal mula sa Fairy Forces na ibalik ang kapangyarihan ni Holly. Ginamit kaagad ni Holly ang kanyang mahika para pagalingin si Dom, na binuhay siya muli. Si Artemis, nang makitang muling nabuhay si Dom, ay tuwang-tuwa, na naging dahilan upang maging emosyonal si Dom. Tinangka ni Artemis na gamitin ang mga Achelos upang ibalik ang kanyang ama, ngunit ang mga engkanto lamang ang maaaring gumamit ng kapangyarihan nito. Dahil nasa tabi niya ngayon si Holly, nagpasya siyang tulungan siya. Nagtagumpay siya, at ligtas na nakauwi si Artemis Fowl Sr. Galit na galit sa pagkawala, nagalit si Opal Cowboy, na hindi alam na may isa pang plano si Artemis para harapin siya. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.